Iginiit ni Justice Secretary Laila De Lima na matibay ang ebidensya laban sa mga dawit sa pork barrel scam, kabilang na si Senador Bong Revilla. Kinumpirma naman ng Malacanang na totoong nakipagpulong si Pangulong Aquino kay Senador Bong Revilla, ngunit hindi para kumbinsihing i-convict si nooy Chief Justice Renato Corona. May nusigaw si Salima Refran. Kasama umano si Secretary Mar Rojas at si Budget Secretary Butch Abad nang pulungin daw siya ng Pangulo kaugnay sa Corona impeachment trial, ayon kay Senador Bong Revilla Jr. Kinumpirma na Malacanang ang pulong pero hindi raw ito para kumbinsihin si Revilla na i-convict si dating Chief Justice Renato Corona. Nakipagpulong ang Pangulo kay Senador Revilla upang alamin kung may katotohanan ang mga ulat, persistent reports na mga senador ay subjected to pressure ng iba't ibang grupo para maimpluwensyahan ang kalalabasan ng impeachment trial, at hiniling niya sa senador na magdesisyon sa kaso na batay sa merito nito. Hindi rin daw magkatarungan na idawit uli ni Revilla ang kapatid ng Pangulo na si Balsi Cruz at asawang si Eldon sa isyu ng umano'y extortion sa MRT, gayong nilinis na ng Czech ambassador ang kanilang pangalan. Sigurado akong nararamdaman mo rin ang sakit at hapde ng maisangkot ang kapatid mo at bayaw mo sa katiwalian. The main issue here is the proper use of public funds for which Senator Revilla is accountable. It is his duty to start explaining to our people how his PDAF allocation was actually spent. Si Rojas naman, nung unay ayaw munang direktang sagutin ang binulgar ni Revilla, sabay taas ng isyong diaryong Philippine Daily Inquirer. Dito binanggit ang ulat ni Revilla sa COA noong 2011 kung kailan inamin umano ng senador na inaprubahan niya ang pag-release ng pondo sa ilang kontrobersyal na NGO, taliwas sa ginit ni Revilla sa kanyang privilege speech. Sa statement, binanggit ni Rojas ang kagustuhan daw ni Revilla na iparating sa Pangulo ang setihod ng Bacoor, Cavite at sa pagiging presidente ng partidong Lakas ni Revilla, kaya ginawan daw niya ng paraan ang pulong. Para raw hindi na magkaaberya sa reglamento doon ng Presidential Security Group, siya na nagmaneho ng sasakyan patungong bahay pangarap sa Malacanang. Itinanggi ni Rojas na tinanggal niya ang plaka ng sasakyan bago sila pumunta sa palasyo. Hamon niya kay Revilla, sagutin na lang ang mga paratang kaugnay sa pork barrel scam. Pinabulaanan naman ni Abad ang mga pahayag ni Revilla. Kung napag-usapan man daw ang Corona impeachment, malamang daw na sinabihan ng Pangulong Senador na sundin ang kanyang paninindigan. Bago nito, may pahayag na rin si Abad ng tanungin kaugnay sa umano'y breakfast meeting na una itong lumutang sa column ni Dante Ang sa Manila Times noong Oktubre. Kasi ilang beses na pumunta yung mga yan dito eh. All of them, you know. I mean, what's wrong about visiting the President? Sinagot naman ng DOJ ang ayon kay Revilla ay pagsabi raw nitong track ang ebidensya ng kagawaran laban sa kanya. Siguro, yun ang alam niyang strategy na maliitin o insultuhin yung naging output ng NBI. Hindi naman po namin yun isasampa kung hindi talaga malakas. Nanindigan ng DOJ, qualified si Ben Hurluy bilang state witness. Yung credibility niya ay napaka linaw sa amin. Dahil sa ganong katindi yung siniwalat nila, nandyan yung security threat sa kanila. Salima Refran, GMA News.